Hello there! Kamusta po kayo? And welcome again here sa our Joyful Journey Canada. So ayan, kamusta po? Dito ay malamig na. Ayan, kanina hinatid ko yung aking anak at ang lamig-lamig lalo na yung hangin no, pagka ito ay umihip na. Ang lakas talaga kanina, magkakapit kami naglalakad. So, in spite of the lamig ay talagang nagbabaga ang balita. Ayan, so as you can see naman sa aking thumbnail ay may ganitong balita po tungkol sa mga undocumented caregivers dito sa Canada. At panoorin po natin yung mga ilang clips na and pakinggan po natin kung ano ba yung mga dinedemand nila. And ito bang mga demand na to ay may basihan ba or kumbaga just ba? Karapat dapat bang sila na nasa ganong posisyon ay nagde-demand ng ganito? Tingnan po natin kasi ayun, of course ako may mga kuro-kuro din ako and later sasabihin ko yan. So, yan. Ilabas na ang ipinangakong bagong caregiver program. Ito po ang panawagan ng ilang Pilipinong caregivers sa federal government Martes. Sana rin daw tulungan ang undocumented caregivers na patuloy na nagtatrabaho para sa Canada. Anong ilan pang detalye sa ulat ni Ron Gagalak? Okay, so yun So nagde-demand na sila na ilabas na ang bagong caregiver program. Grabe naman yung pagde-demand, 'di ba? Parang undocumented ka na nga. Sabi nga nila, undocumented ay illegal immigrant because wala ka ng papel na nagbibigay sa'yo ng karapatan para mag-stay dito sa Canada. So, ginagawa lang nila na undocumented para kunwari ay para bang hindi nila kasalanan. Ganyan, or pag sinabi kasi illegal, alam mo na illegal ka na nandito, pero bakit nandito ka pa rin? So in spite of the knowledge na illegal ka, ay ginagawa mo pa rin na magstay dito. So parang gano'n, ang fault is nasa iyo. Pero yung undocumented, gustong-gusto nilang gamitin yung term na ito para ilihis sila doon sa responsibility, di ba? Tapos, illegal ka na nga nandito, nagde-demand ka pa caregiving program na PR landed dito. So, 'di ba? Namang kami nga ang dami naming nag-aantay dito eh. Lalo na ako kumbaga bata pa yung application ko, wala pang 6 months yung application ko. Of course, nakakainip na mag-antay ng PR approval diyan. Tapos yung iba, pero yung ibang mga nababasa ko doon sa group namin ng mga HCCP and HSW, which is yung caregiving program na dito, ang tagal na nilang nag-aantay, may 2 taon na. Actually, nakalagay naman doon sa immigration, sa IRCC, nakalagay naman doon ang waiting time sa application ng PR under this particular program, which is sa amin ay 21 months. So, napakahaba, di ba? Yung iba naman ay 36 months kapag ka less than 12 months yung pinasa mong application. Yung mga unang-una pa nun, kasi I think yung program namin ay pangalawa na, may naunang program pa. Yun, meron pa rin mga hindi na PPR. Mas matagal na naman yun. Yung iba inabot ng 4 na taon, ganyan. Tapos kayo na undocumented, na illegal, na nandito sa Canada, gusto nyo ng bagong program na yun, nagde-demand kayo para PR na kayo agad-agad. O, diba? O, ang galing ate. Wala akong masabi. I couldn't even feel that my father lost already because my focus is to apply for PR to escape from my abuse employer. Okay. So, parang na naman to eh. So, kaya nila gusto, or primarily yung tao sa video, kaya niya gusto yung PR program para sa caregiver, not because magiging caregiver pa rin siya. Which is, kaya ka nga kinuha dito para maging caregiver Dahil sabi niya nga parang ayaw niya nang mag-apply kasi sa mga family, di ba? Kasi naka-experience siya ng trauma. My heart goes to that lady, na syempre ang hirap din naman na nagtrabaho ka tapos makaka-experience ka ng trauma. Pero from that statement na sabi niya, yun nga, parang nahirapan na siyang maghanap or parang ayaw niya nang maghanap, gano'n, sa private family. That means, hindi na rin siya mag-caregiver, di ba? Pagka naging PR na siya. At yun yung isang problema doon sa PR program na yon, sa landed PR. Malamang sa ang mangyayari dyan, pag PR ka na,
madalang na yung kukuha ng caregiving I think. Maghahanap na yan ng ibang trabaho. Which is okay lang naman kasi talagang ganun, no? Kailangan nating maging, it's every man for himself. Parang ganun nga, no? Kailangan mong gawin kung ano yung dapat mong gawin, lalo na at may mga binubuhay ka, kung saan may mas opportunity, kung saan less ang stress for you, kung saan hindi ka masyadong makaka-experience ng mga ganito na abuses, no? Pero, ganun pa man, kaya ka naman din kukuhanin ng Canada as caregiver dito kasi kulang nga sila, may pangailangan sila bilang caregiver. Parang yun isa din yan sa problema ng bagong caregiver program na landed on PR. Marami talaga na, marami I think na hindi na magko-continue as a caregiver, gagamitin lang nila yung pathway na ito para PR na kaagad and of course makapagtrabaho, no? Which is sabi ko nga, parang okay lang din naman. Kaya lang ay sayang naman kasi kaya ka kinonsider because may pangangailangan nga sa mga caregivers, no? So, ayan. Tuloy pa natin, no? Ito yung isa sa hindi ko makuha yung logic na to So, namatay yung kanyang father, tapos parang hindi niya maramdaman na namatay yung father niya because busy siya or very focused siya sa pag-apply ng PR para makaalis doon sa abusive na employer. Parang ganon. Parang, bakit isasama niya yung ganong dito? Parang PT party? Parang ganon, di ba? So, mahirap din talaga na mawalan ng parent, Pero I don't see the logic na para isang tabi ba? Parang ganon yung pagluloksa mo. Bakit hinayaan mong hindi mo siya properly maipagluksa, di ba? I'm telling you, nawalan kami ng mother. The only surviving parent we had is yung mother namin, whom we lost last September. So, September 2021, we lost our father. Then, this year, September, we lost our mother. And I think yung sinasabi niya, hindi niya naramdamang nawala is because andito siya. Yun talaga. Ako din yun ang naramdaman ko na parang hindi totoo na nawala. Kasi personally, hindi mo nakikita I think yun. Pero to blame, parang pinuput mo yung blame doon sa experiences mo na yun. Doon sa iyong PR application, tsaka doon sa naging mo sa employer mo. So parang ganun, di ba? Parang di naman dapat ata tamang isinasama pa yon doon sa mga struggles mo, di ba? Kasi, yun nga, sabi ko nga iba naman yun Tsaka itong tao na to, this is probably matanda na rin yung parents niya and probably dapat alam niya yun na pagka umalis ka, tanggap mo sa sarili mo yung whatever happens, maaring hindi ka na makauwi. Maaring yun na yung last na time na makita mo sila. Pero to blame that doon sa ngayon, sa mababang usad ng system, parang gano'n, parang hindi naman tama, no? Ayaw ko, tama ba? Sa inyong palagay, tama ba yun na pati yung mga gano'n ay, I think, siguro sinishare niya lang din yung experience na gano'n. Pero kasama sa buhay yan Hindi yan ng government. Patuloy natin na. My wage was not enough to sustain. I'm sorry, I'm crying because I miss my father. Nasa balikat niya raw ang Ayun nga. Naiyak daw siya kasi na-miss niya yung father niya. Tapos hindi niya na-sustain hindi na-sustain nung wage niya yung lifestyle ba dito, parang ganon. So, yun na nga, bakit pa kasi nag-i-stay ng illegally kung hindi na kaya ng wage mo at papautang ka na ng papautang. Parang ganon no? So, I think pagka ganito, di ba, hindi ba dapat umuwi ka muna, tapos maghanap ka ng another option, another way para makapasok dito ng legally nang hindi mo inaabot yung mga ganyang ng mga ganyang struggles dito. Tapos isa pa, abusive yung kanyang employer. Nung hindi pa siya undocumented, dapat dapat ni-report na niya, 'di ba, sa tamang authorities. Pwede naman 'yun
Ang problema, nagtitiis ka, tapos, kasi yung pagtitiis parang kasalanan din natin yun eh, 'di ba? Kung nasang estado tayo ngayon, kung ikaw ay nakakulong sa abusive na employer, may choice ka naman na kumawala, 'di ba? May choice ka eh. Bakit ayaw mong gamitin yung other choice mo na yun, which is para matapos na yon, 'di ba? Parang again, sinisisi na naman doon sa aqua ng government na hindi pa mabigyan ng PR, hindi pa i-open yung bagong program, yung mga ganyan. Pero alam mo, kung ikaw ay dumaan lang din sana sa tamang proseso, may laban naman sana, 'di ba? But I think ito ay, I'm not really sure, mamaya tingnan natin sa mga susunod kung ano pa yung mga status niya, tapos magkaroon tayo ng parang hypothesis kung ano ba siya, visitor ba siya, tapos nagkaroon ng work permit, or talagang under siya ng HCCP program and HSW, which is yung caregiving program. No? So, tingnan natin. At nang ina na may sakit na nang mamatay ang kanyang ama noon, sabay na lumabas din ang resulta ng kanyang PR application, pero dininay ito ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada. I was devastated and depressed. I was stuck in the exploitative job. My father died. Tulad ni Gonzales, I was stuck in an exploitative job, tapos my father died. Parang talagang pinagko-connect niya talaga yun eh, which is, I don't think has a connection to each other. Na-stuck ka sa exploitative job, tapos, diba, yung gano'n, parang, yun nga sabi ko nga, may choice ka naman na umalis dyan. Tapos sabi niya, na ano yung PR application niya na hindi na-approve. So, kasi ang HCCP po, tsaka HSW, bago ka palang makatapak ng Canada, ay na-check na nila yung paper mo, okay ka na for PR. Ang aantayin mo na lang is yung working experience mo, which is kami before is 2 years, naging 1 year, tas naging 6 months. So, pinaikli yung bubunuin na na work experience. So, yun na lang yung huling-huling ipapasa mo, isushoot mo dun sa papel mo. But, hindi ka makakaalis, hindi ka makakapunta dito sa Canada under HCCP and HSW nang wala kang PR eligibility. Ganun po ang ano dito. So maybe pwede nating sabihin na baka din HCCP, HSW siya. So may eligible siya sa PR. Kaya lang ay baka may kakulangan sa dokumentong sinubmit ng kanyang employer. So pwedeng ganun, ano. So pwede naman din siyang seek ka na ng kumbaga ng tulong, ganyan, sa kung anong i-explain niya lang, kasi marami naman ding mga gumagawa ng ganyan, tapos eventually nire-revisa naman yung paper nila, or i-revise nila yung paper nila, ayusin nila yung paper nila. Tapos usually ito ay okay naman, umaayos naman, pero mostly ang hinahanap lang din talaga dito yung tax from your employer and yung sa tax mo, tapos yung mga pumapasok na sweldo mo, and yung work experience mo, yun nga, which is marireflect doon sa monthly na sinasahod mo. Now, I don't know kung papaanong naging sa kanila, Tapos, yan. So, syempre, nakakaawa din kung halimbawang ang employer mo yung may problema. Pero pwede mo naman i-explain yun sa mga tamang authorities, Tapos, pwede ka naman nilang gawan ng paraan. Ilipat sa ibang, may mga ganyan naman. Si Teresa Andrade, pinagmalupitan din daw ng kanyang employer. Bukod sa kulang ang ibinibigay na sweldo, ang lamia niya na dapat ay para sa kanya, ibinigay ng employer sa ibang caregiver. Kaya tuloy, naging undocumented siya. Ang kanyang inaasahan, tuparin ni Prime Minister Justin Trudeau. Ang naging pangako nito, 3 taon na ang nakakaraan. Natutulungan ang mga out of status sa Canada. Caregivers are
Ayun, mahirap kasi talaga na umasa ka sa mga gano'n na pangako, 'di ba? Kasi lalo ngayon ang dami-dami ng hinaharap na problema ng Canada. Tapos uunahin pa ba naman yung mga, kumbaga nasa kaduluhan na 'yun na concern ng Canada, undocumented nga illegal nga 'di ba? So una, tulungan mo na lang din yung sarili mo para hindi ka antay ng antay, hindi ka nakatingin na lang sa kawalan at nag-aantay ka ng himala na baka ay maisipan nila na tulungan naman yung undocumented, which is ang layo na doon sa mga priority nila sa ngayon, no? Sa totoo lang po, 'di ba? Kasi yun nga mga illegal nga po yung mga workers na ito So ang dami namin ng mga legal dito na sana ma-PR naman na muna. So yun nga ang 'di ba? Kami ng mga dumadaan sa tamang proseso at yung iba dito ay kaya ka nga illegal, undocumented, ibig sabihin may hindi enough, hindi credible yung yung papers na pinakita mo, or hindi hindi ka eligible para sa kung saang ang pathway na in-applyan mo, parang ganyan, or natapos na yung iyong or nag-close, yun ang mga mahirap. Pero ganun talaga kapag ka inabutan ka ng mga ganung pangyayari, kahit na nabuo mo na sa isip mo na dito ka na, kailangan mong tanggapin yun. Dapat open ka pa rin sa possibility, lalo dito sa Canada, kasi nga, daming problema dito. And again, parang dapat least of the concern yung mga undocumented. Unahin muna yung nandito na mga nag-aantay ng PR taon, 2 taon, 3 taon na nag-aantay ng PR approval nila. So, ayun. Caregivers are stressed and confused. We have a lot of questions. When will the new program be announced that he promised on June 3rd? Are caregivers inside Canada included? What about the undocumented? What will happen to us? Si Joey Dulaca ang Yun, parang medyo may pa siya, no? Parang medyo hindi ko ma-explain itong mga to. Hindi ko siguro nararamdaman niya din na masyadong controlled yung salita ko, na masyadong controlled yung mga adjectives ko. Marami kung gustong palabasin na adjectives, Pero hindi ko maipaano kasi ayoko naman maging judgmental sa mga tao as much as possible. Lalo ito, syempre ang hirap na rin ng inabot nila dito. Ang dami na nilang, alam mo yon, yung naipalabas na pera, tapos nag-expect na sila. Yun na nga, yung expectation kasi mahirap yon. Tapos, kailan ba ilalabas? Parang gano'n. Kailan ba yung landed PR na yan na pinangako nyo nung June, 'di ba? Parang may karapatan ka ba para mag-demand ng ganon? Kung kami ngang mga HCCP, hindi naman kami nagrarally, lalo na yung mga nandito ang tagal-tagal na, wala naman nagrarally na ganyan PR nyo na kami kasi 3 taon na kaming nag-aantay ng PR sa PR application namin. May ganun ba sa part ng mga HCCP na legal, na documented, na yung na nagtatax talaga dito, na nagtatrabaho ng legal? Ala naman na kayo nakikitang ganon, di ba? So we are just praying na meron. Pero itong mga tao na to talaga, I can understand them dahil sila ay medyo desperate na. Kasi gustong-gusto talaga nilang magstay dito. And yung mga maliliit na mga possibilities na yon, like yung inano ni Trudeau na yon, na natutulungan yung mga undocumented, mga illegal. Tapos yung next pathway, yung talagang minamadali na nila na binubuliglig na nila yung gobyerno. So, yon. Yan pa natin. Tingnan pa natin iba. Nananawagan din silang ayusin na ang backlog sa mga aplikasyon. Tinatayang mahigit 30,000 caregivers sa bansa ang ilang taon nang nakabimbin ng aplikasyon sa IRCC. May mga backlog. Yun, kita nyo na, no? So, ilan daw? 30,000 na caregivers, no? Ang nakabinbin sa IRCC. So, ito yung mga legal na aplikasyon. Napakadami pa, di ba? Napakadami. Mga legal yan, no? So, yung mga pero wala kayong nakikita na gano'n na mga legal na caregivers na
lumalabas sa ano. Tas, kung meron man, parang I think okay lang kasi ang tagal na rin na nag-aantay sila. Sabi ko sa inyo, meron pang mga 4 na taon, ganyan, na nag-aantay, no? Pero yun nga, talagang mahirap, no? Pero sila, mga illegal na nga, mga undocumented, sila pa yung may ano na buligligin yung gobyerno, di ba? Every day of delay means that the thousands of women who take care of children, sick and the elderly in this country are facing abuse and exploitation. Their wages are being stolen. They're facing human rights abuses. They're facing physical, psychological, and sexual abuse because they don't have permanent resident status. Hindi pa So yun na nga, sabi ay marami daw ang nakaka-experience ng physical, mental, yung wages daw nila hindi na ibibigay ng tama, and sexual abuse dahil sa hindi sila PR. Parang bakit? Pag 'di ba, parang bakit nila hinahayaang mangyari yung sa sarili nila na sexually na-abuse ka para tas tinitiis mo para maging PR ka? Parang ano 'yun? Anong sense noon, 'di ba? Titiisin mo 'yun. Parang I don't see the logic here. Parang talagang biniblame nila sa matagal na proseso ng Canada yung mga kalungkutang sinapit ng mga workers, which is my choice naman sila to get out from that situation. Unang-una nasa sa iyo yan 'di ba? Kaya hindi ko maintindihan din talaga tong ibang parang they're blowing it out of proportion na, lalo na yung mga ganito talaga na illegal immigrants. Sila pa yung gumagawa ng ganyan Alam naman natin yan na dito we are really taking our chances. Parang parang gamble to, no? Parang sugal to na siguro sa una maganda ang baraha mo tapos ng mga sumunod ay hindi na naging maayos. Talagang ganon. Kung talo, umuwi ka sa bansa, although mahirap tanggapin, lalo na dun sa mga nakapagbenta na ng mga properties at lahat-lahat na. Pero hindi mo hahayaan na yung inhumane treatment sa iyo. Lalo na yung sexually abused ka na tao. Hahayaan mo bang mangyari yan sa buhay mo dahil lang sa PR na yan? Diba? Muntik pa akong maabdulas. Hindi sa P na PR na yan. Parang ganon, diba? Diba walang gagawa ng ganon sa sarili niya Bakit hahayaan mo yon? So, ayun na nga. Medyo parang nakakaano lang na yung mga legal dito nag-aantay lang, nagdarasal lang. Yun, sana sabay-sabay na lang tayong mag-pray, no? Para sa mga ganyan. Ngayon, kung ikaw ay illegal ka na dito, legal immigrant ka na, umuwi ka na lang. Tapos, maghanap ka ng ibang avenue. Kung halimbawa, kung ano yung sinabi dun sa PR paper mo, nakakulangan mo, gawan mo ng paraan. Diba? Para ngayon, kung sa part naman ng employer, humanap ka ng ibang employer. Ako, best para sa akin, no? Uuwi na lang kapag ka ganun. Tapos, another application ang gagawin. Ganun na lang. Kaysa, yung andito ka na lahat na lang ng masamang nangyari sa'yo, kasalanan ng Canada kasi hindi ka pa pini-PR. Parang ganun yung, nagiging narrative ng mga ibang tao, no? So, pero ako, of course, naintindihan ko naman sila na talagang medyo desperate na sila. Nakakaramdam na sila ng, yung depression, ganyan siguro, no? Kasama talaga yung mga ganyan sa buhay dito, lalo ganyan nakaharap sila sa struggle. So, yun, ipagdasal na lang po natin ang isa't isa. Let's pray na mas maging mabilis yung dito. Tsaka mga backlogs, napakadami talaga. 300 to 600,000 PR applications ang backlogs, no? Ibig sabihin, ito yung mga dapat na naiproseso na nila. Dapat ay PR na, pero hindi pa rin. Tas natatabon-tabonan, dumadami. So, ayun, mag-pray natin magkaroon ng mas maayos na system, na
Tsaka yung mga employers, pag-pray natin na hindi sila masyadong ganyan or na hindi tayo mapunta sa mga employers na magkakaroon tayo ng problema. Kung magkakaroon man kayo ng problema, di lumapit kayo sa mga tamang authorities na marami naman kayong pwedeng lapitan sa totoo lang, no? Kaya hindi kailangan magtiis lalo na kung inhumane yung treatment sa inyo. Umanap kayo ng iba. So, yun. I think yun na, ang naibigay ko naman na lahat ng opinion ko. Ano po ang opinion nyo? No? Very welcome yan dito sa ating channel. Kung ano ang tingin nyo sa dapat gawin ng mga illegal immigrants dito. Kailangan ba sila ay magstay dito at ganyan, mag-rally, sa government, mag-reach out sa mga hinaing nila. Karapatan naman nila yan. Pero, yun lang, no? Parang nasa tamang posisyon ka ba na maghanap ng na i-assert, no, yung mga bagay na yan. Parang ganon. Yan. I hope everybody's doing great. And thank you for watching again. Thank you for your support. Malaking bagay po ito sa akin. Kahit minsan ko konti lang yung nanonood, I treasure you. And thanks for watching. God bless us always. Bye.